Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so yan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. And i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay? So yan guys, maiba ko doon naman sa Pika card natin. Ayan. Mamimili ulit ako kung ano ba yung itatopic natin sa Pika card. Nagustuhan nyo ba yung Pika card? Okay. Gagawa tayo niyan guys, pero break muna tayo sa Pika card. Okay? Sa mga susunod na mga araw ulit. Okay? So, tingnan natin kanina bang love reading. Itong masasagap natin ngayon. Okay. Kanina po itong love reading. Meron tayong pay attention to the red flags. The sign are cautioning you. So, yung iba sa inyo guys, nagtitiis kahit nahihirapan na, nasasaktan na. Actually, hindi nila nakikita yung red flag dito sa relationship, no? Parang in-enjoy nyo yung pagiging flagpole. In-enjoy nyo yung pagiging flagpole sa relationship nyo ni person mo. Okay, ano? Masyado ng red flag daw to. Okay? Pwede napupunan na ng mga tao, pero ikaw hindi mo pa rin nakikita na may mali na dito sa connection nyo. Okay, ganun talaga guys, pag mahal mo, no? Sa totoo lang. Hindi mo makikita may mali na. Nararamdaman mo pero magbubulag-bulagan ka may mali. Okay? Tignan pa natin kanina itong love reading. Spirit guide, kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading, spirit guide. Meron tayong separation. Ayan, mukhang naghiwalay kayo ng person mo. Ex mo na to. Or may alitan kayo and mukhang naghiwalay na kayo. Okay? So, sa pinapakita sa akin guys, sinasabi time apart from your partner is on the horizon. So, parang binibigyan ka ng chance ni universe na makita kung ano yung mali dito, kung ano na yung red flag, no? Parang, ito yung time na parang mag-focus ka naman muna daw sa sarili mo. Okay? Kung bakit nagkaroon ng distansya din sa relationship nyo para nilay-nilayan nyo parehas ni person mo na kung mahalaga pa ba ang isa't isa. Okay? Parang kailangan nyo muna talaga ng space din. Totoo yan guys, no? Pag naghiwalay kayo, tapos sabihin na natin na mga 5 years, 4 years kayong hiwalay, once na magbalikan, nandun pa rin yung issue, pero mas matured na kayo. Mas nagmamatured yung relationship. Naniniwala kayo? Ayan, tanongin niyo yung mga nagbalikan dyan. Oo, sino ba yung mga nagbalikan dito? Nang matagal na panahon, kayong naghiwalay, then nagbalikan. Ayan, ano na ba nangyari sa inyo? Tignan pa natin, kanina ba itong love reading? Kanina po itong love reading, spirit guide. Meron tayong love yourself first, diba? Kailangan magmahal ka. Kailangan mahalin mo muna yung sarili mo. Mag-focus ka muna sa sarili mo kasi baka hindi mo nakilala yung sarili mo. Dahil sa nangyari sa inyo ng person mo na, alam mo yun, nananahimik ka tapos bigla na lang siya dumating sa buhay mo. Kung kailang mahal na mahal mo na, kung kailan gustong-gusto mo na siyang i-pursue, saka pa guys nagkaroon ng red flags sa kanya. Pwedeng sa'yo din, di ba? Pwedeng ikaw din may red flag. Hindi naman kasi pwede natin i-consider na isa lang yung may pagkakamali. Laging dalawa yan. Dahil mas pinili nyo lagi na magsama. Okay? Hindi mananawa yung isa kung walang red flag or hindi nagkulang yung isa. Tatandaan nyo yan guys. So, I think may nangyari kung naghiwalay din kayo ng person mo. Isa na dun guys na masyado ng toxic ng relationship na to. And masyado nang naging mundo, no? Lumit yung mundo at yung person na lang nila yung nakikita nila doon sa mundo na yon. Wala na silang pakialam sa mga tao sa paligid nila. Totoo lang guys, pag nasasaktan ka, mas nagiging selfish ka. Or kahit na sino guys, no? Once na nasasaktan or natitrigger yung depression, nagiging selfish yan kasi mas importante na lang sa kanila yung nararamdaman nila. Totoo yan guys, no? Pero pagka ikaw ay sobrang okay, mararamdaman mo, concern ka sa ibang tao, willing to help ka sa ibang tao. 'Di ba? So, ngayon guys, mahalin mo muna yung sarili mo. I know. Your self-respect makes
you more romantically attractive. Once na minahal mo ulit yung sarili mo at nag-focus ka na ulit sa sarili mo, mas lalo mong ma-attract yung ibang tao or yung mga positive blessing, abundance sa buhay mo, no? And yung mga good news, makukuha mo yan. Okay? Pag ikaw ay sobrang positive. Ayan. So, full moon din ngayon, guys. Pwede kayo mag-manifest. Okay? Manifest nyo yung mga bagay na gusto nyong mawala na sa buhay nyo or yung mga bagay na gusto nyong makamit mo sa buhay mo. Okay? So, huwag kayo, guys, masyado nagpo-focus sa negativity. Lagi nyong iisipin na napakaiksi ng buhay. Lagi nyong piliing maging masaya. Yes, mahal natin tong taong to. Mahal nyo tong taong to. Kasi, ang hirap maging attached eh. Totoo lang yan, guys, no? Parang pamilya lang yan. Na pag may nawala sa pamilya, sobrang sakit. Ganon din sa love life. Okay? So, titingnan pa natin. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Spirit guide. Meron tayong getting to know each other. So, parang ito yung time na kumilala ka na ng bago. Or, ayan. Pag minahal mo na kasi yung sarili mo, parang masasanay ka na ng single. Mas masaya ka na ng single. Tapos parang, hindi mo na alam kung ano ulit yung pakiramdam na pumasok sa relationship. 'Di ba? Parang pag matagal kang single, parang cold ka na ulit. 'Di ba? Ganun naman talaga, guys. Then na sinasabi rito, baka ito na yung time, ayan, lalo na sa mga single dito na ito na yung time na huwag ka masyadong mag-focus or magpakalugmok dyan. Kumilala ka ng mga bago. Or hindi man kayo sa love life, pwedeng kumilala ka ng mga bagong kaibigan, mga bagong bagay na pwede nyo guys pagkalibangan. Ayan, tignan pa natin. Meron tayong, this could be the one. You've already met the romantic partner you seek. Yung iba sa inyo guys, ayan, pwede meron kang new person na nakikilala. Or new person na makikilala daw ngayon. Okay, pwede nakakausap mo na yun, pero hindi ka masyado na-attract dito. Kasi, focus ka pa sa past person. Titignan natin mamaya energy ni person, okay? Tignan pa natin, meron tayong children. Ayan, kababata mo. Kababata mo, kaklase mo nun, schoolmate mo, kapitbahay mo. Basta nakilala mo na, hindi man kayo masasabing kababata, pwedeng sa tropa, pwedeng 10 years mo nang kilala, pero hindi mo ka-close, parang ganun. Okay, or kilala mo na. Okay, kilala mo na, yan. May new person, daw dito, pwede nakakausap mo na din. Ayan, children. Meron kang bago na makikilala. Masasaktan ka sa past person, pero yung para pala talaga sa'yo is nakilala mo na. Okay, yung tipong naghahanap-hanap ka pa ng kung sino-sino, nandyan lang pala sa harap mo or sa labas lang pala ng bahay nyo yung para sa'yo, diba? Yung soulmate mo ay kapit-bahay mo lang pala. Pwedeng ganon. Okay? So, yung iba sa inyo, pwedeng hirap lang din kayo talaga magtiwala. Yun, hindi ng trust issue nyo dahil nga grabe yung trauma na pinagdaanan nyo. And finances and career. Ayan, yung iba sa inyo, sinasabi rito, parang gusto nyo muna mag-focus sa trabaho nyo, sa career, sa source of income nyo. Okay? Parang di pa ready, no? Mag-heal ka muna. Okay, sige, titignan pa natin, ha. Ayan. Kanina po itong love reading. Ito gagamitin natin. Doon muna tayo guys sa sitwasyon. Spirit guide. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Spirit guide. Kanina po itong love reading. Grabe. Energy to ng person mo eh. Ang dami niyang, iniisip.
Ang dami niyang sinasabi, no, sa isip niya, halo-halo. Ito kasi guys, isipin mo, ito yung thoughts niya, no. Yung wants kasi is, ano yun eh, communication or travel. So, ito yung thoughts niya. Ang daming tumatakbo sa isip niya ngayon. Hirap na hirap siya ngayon. So, siguro, kung ano, yung mga, ano man yung pinili niya landas ngayon, sobrang nahihirapan siyang panindigan yon. Tignan natin. Meron tayong King of Cups. Ayan, may mag-o-offer sa'yo ng love talaga. King of Cups. Or pwedeng isang tao lang yan. Pero may nakikita ako ditong person na mahal ka. Then, medyo komplikado lang din tong taong to, no? Kaya din siguro hindi mo siya ma-pursue kasi medyo conflict din to. Parang perfect na sana eh. Yun nga lang, may conflict. Okay, sige, tignan natin. Kanina po itong love reading. Okay. Meron tayong night. Oh, may nagagalit. Si past person. Or kung sino naman to guys nagagalit. Pwedeng nakikita niya or nalalaman niya na may iba na umaaligid sa'yo. May nagagalit dito eh. Nagsiselos. Hindi niya daw mapigilan yung selos niya. Grabe. Okay. Meron ako nakita parang pagtatalo na magaganap dito guys. Oh my God. Ang dami nagkakagusto sa inyo guys ha. O iba sa inyo guys marami kang ina-entertain. Or maraming na-attract sa inyo. Pwedeng positive ka naman talaga. And sobrang attractive ka. Ngayon, ganun, sabi ko nga sa inyo guys, pag masyado kang positive, talagang mas ma-attract mo yung ibang tao. Sa totoo lang guys, no? Pagpatuloy mo lang yan. Kasi, malabo naman guys na sa apat na tao na to, hindi mo makilala kung sino yung para sa'yo. Diba? Naalala ko tuloy sinabi sa akin ng mother ko noon. Magjowa ka ng 10. Okay lang yan, grabe, no? Ewan ko. Pero maniniwala kayo guys, pasensya na sa dumang sasakyan. Naniniwala kayo na parang may, yung mga negative, hindi yan talaga totally nakakasama eh. Okay? Nakakabuti rin. May point din yung sinabi ng mother ko noon. Sabi niya ako, magjowa ka ng 10. Hindi mo pa naman asawa yan eh. Then, kilalanin mo dyan kung sino yung tamang tao para sa'yo. Parang hindi naman daw guys, literal na jojowain mo. Kumaga, kausapin mo. No? Salain mo mabuti. Kung sino dyan sa apat na yan or kung sino man kung ilan man yung ine-entertain mo, yung karapat dapat. Lagi mo titignan yung worth mo. Okay? Kasi parang iniingatan mo dito is yung kung masasaktan ka ba ng taong to. Walang mali dun guys. Okay? Ang iniisip mo na dito is yung makakabuti sa'yo, lalo na kung grabe na yung trauma pinagdaanan mo. Okay? So, ang masama dyan, ginawa mo, tapos ganito yung sitwasyon. Tignan natin malakas ang fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra. Energy. Okay. Tignan natin. Okay. Isipin mo ng 3 beses yung person mo. Titignan natin kung ano yung message niya sa'yo. Okay? 3 beses mo guys isipin yung pangalan niya. Pikit ka. Isipin mo yung 3 beses yung pangalan niya. Try natin masagap yung kanyang energy na yun. Okay? Message ni person mo sa'yo. Ano yung nararamdaman mo sa'yo? Message ni person mo sa'yo ngayon. Ano yung nararamdaman niya sa'yo ngayon? Meron tayong 9 of Cups. Wish card to guys. Mukhang pinagdarasal ka. Minamanifest ka. Lalo na full moon. Okay? Minamanifest ka nitong taong to guys. And possible nga guys na parang parang sobrang hindi ka pa rin niya makalimutan. Kasi to lang guys, positive tong 9 of Cups eh. Wish card yan. Okay? Pero siya gustong mangyari. Tingnan pa natin, nararamdaman niya sa inyo. O, diba? Passionate, Leo energy. Pag sinabing passionate, nandun pa rin yung sincerity nitong taong to. Okay?
Kumbaga, hindi pa rin nawawala yung pagmamahal niya sa inyo and gusto pa rin niya na maayos kayo na itong taong iniisip mo ngayon. Nararamdaman sa'yo. Medyo naguguluhan lang siya ngayon. Marami siyang problema. Dami niyang iniisip na problema. Kumbaga, halo-halo na. Tas baka madalas pa kayo nag-aaway. Dun sa person mo, hindi niya alam. Hindi niya alam kung paano na pagtutuunan ng pansin yung kanyang mga struggle sa buhay. Kasi nga, may mga ganito kayong conflict. Okay? Sige, tignan pa natin guys. Emperor energy. So, Aries energy. Medyo nagmamatigas tong person na to guys. Alam mo, hindi dahil nilayuan ka ni person is hindi ka na mahal. Kahit sa paglayo niya guys, ayan, pwedeng sinasabi niya sa inyo na kung siya'y nakipaghiwalay, no, pwedeng sinabi niya sa inyo na hindi na kita mahal, ayoko na sa'yo, ganyan. Tigilan na natin to. Baka nasabi niya lang yun dahil nga nag-aaway kayo that time. Then parang sa kagustuhan niyang masaktan ka din, nasabi niya yon. Pero kung makita niyo guys, nagsinungaling daw siya dito. Sa paglayong ginagawa niya ngayon guys, iniisip-isip ka pa rin nito. Sobrang gulong-gulo at parang walang direksyon yung buhay niya ngayon. Na wala ka. Okay? Tignan pa natin. Tignan pa natin. Ano naman yung tingin sa'yo ni person? Tingin ni person mo sa'yo ngayon? Tingin ni person mo sa'yo ngayon? Tingin ni person sa'yo ngayon? Paano kanya tignan? Meron tayong 6 of cups. Iniisip-isip ka. Hindi kung ano-ano man, no? Lagi ka lang nasa isip niya. Oo. Na parang sana magkausap ulit kayo. Sana may ma-realize ka. Minamanifest ka nga, Queen of Cups. Sinisip niya kung napatawad mo siya. May galit ka pa bang nararamdaman? Okay. Sobrang nasasaktan to. Broken-hearted tong person mo sa'yo. Grabe to, no? Ayan, yan ang nakikita ko sa person mo. Sobrang nasasaktan. Sobrang nahihirapan siya ngayon. Ayan, 4 of Swords. Pag ito yung lumabas, broken-hearted to, guys. Kahit sa pagtulog niya, naiisip ka niya, nahirapan siya matulog. Ganon yung nakikita ko sa kanya, guys. Okay? Sige, tignan pa natin. Ayan. Ano naman ang magiging hakbang niya sa connection niyang dalawa ngayon? Okay? Ano yung magiging hakbang ni person? Ano yung magiging hakbang ng person mo? Ano yung magiging action niya? Paano kanya i-approach ngayon? Page of Swords. Ingat na ingat siya sa mga sasabihin niya. Para siyang may speech. Ingat na ingat siya sa mga bibitawan niyang salita. Kung nag-uusap kayo ngayon, sobrang nag-iingat siya sa mga pwedeng masabi niya na baka hindi mo magustuhan. Pwedeng pwedeng nadi-disappoint ka din kasi hindi mo makuha yung gusto mong malaman sa kanya. Pwedeng hindi siya gano'n guys nagbibigay ng detalye. Ganun yung nakikita ko dyan. Okay? Tignan pa natin. Pero mukhang kakausapin ka rin ito. Iba sa inyo guys, pwede nag-uusap na kayo pero yung action niya, hindi siya masyado nagbibigay ng detalye. Medyo limitado yung mga sinasabi niya. Pwedeng hindi tuloy-tuloy yung communication kasi nag-iingat siya, no? Tignan natin. Meron tayong, ayan, Judgment and King of Wands. Natatakot din siya guys na baka mahusgahan siya ng family mo. Pwede kasing alam na kung ano yung issue eh. So, King of Wands, parang gusto pa rin niya maayos. Ang importante lang naman sa kanya dito is mas mapatawad mo siya. Ganun po yung pinapakita sa akin dyan. Okay? So, tignan natin. Leo energy, guys. Sa side ni person. Ano yung magiging outcome? Spirit guide. Ano po yung magiging outcome? Ano yung magiging... Oh my God. Alam mo, paki-reject mo tong taong to eh. Or sabi natin hindi pa nire-reject, pwedeng magiging option mo siya. Nakakatuwa naman. Baka maging option mo si person.
Oo. Kaya parang feeling entitled siya dito na nalalaman yung meron ka ng ibang ine-entertain. No? Feeling entitled na parang siya lang yung may karapatan sa'yo. Yan, isip-isip ka niya. Sobrang nahirapan siya. Gustong-gusto na niya guys, maayos kayo. Grabe, no? Meron tayong Queen of Pentacles. Oh. Alam niyo, ang isa sa naging conflict yung dalawa. Meron ditong, ibang person na involved. Pwedeng mother, figure, pwedeng ex niya yan, or pwedeng ex-wife, ex-husband, pwedeng ganon. Pwedeng sa family lang guys, na masyado niya kasi sinusunod to. Parang under siya nito. Okay, pwede walang relationship, pwedeng magulang niya. Okay, ito yung nagiging dahilan kung ba't nasisira din kayong dalawa eh. Kasi, pinapanigan niya to eh. Okay, yun yung nagiging outcome. Kailangan magkaroon siya ng direction. Baka mama's boy, mama's girl, di ba? Ang hirap sa relationship pag ganyan. So, tignan natin guys, ano yung mga malalakas na zodiac sign. Nasa ba yung dice ko dito? Wait lang guys. Ano ba nalagay yun? Ito. Ano yung malalakas na zodiac sign sa side ni person? Spirit guide. Aries, Virgo, Cancer, Scorpio, and Gemini. Meron tayong Pisces, Aquarius, Libra, Scorpio, and Capricorn, Sagittarius. Yan yung mga malalakas na energy sa side ni person, okay? Tignan natin. Nararamdaman mo dito sa taong to? Nararamdaman mo kay first. Wait lang guys. Meron tayong, Four of Wands. Actually, kasi to wedding. Siguro, nakikita mo siya na someone na siya na talaga yung makakasama mo habang buhay eh. Nag-e-enjoy ka sa kanya. Masaya naman siya kasama. Napapangiti ka niya, napapaligaya ka niya. Ganun eh. Ganun yung nakikita kong energy rito. Masaya ka naman every time na kasama mo siya. Okay? Four of Wands, celebration to. O pwedeng merong magaganap na celebration dito sa inyo. Anniversary ba to? Anniversary or ano ba? Mansary ba yon? Yes. Tignan pa natin. Meron tayong the Hangman. Conflict. So, alam mo masaya ka sa person mo pero medyo komplikado. Yung tipong masaya ka pag kasama mo siya pero pag magkalayo na kayo, naiisip mo na yung mga struggle yung dalawa, kung ano yung mga humahad lang sa relasyon nyo. I think ito yung nagiging dahilan kung ba't nahirapan kang mag-adjust din sa career mo. The Sun. Ang daming opportunity paparating sa inyo pero ang pinapakita sa akin dito guys, nalilimitahan mo no, yung pagpasok ng swerte, or yung mga opportunity, medyo hindi mo siya masyadong nako-consider kasi nga, nagpo-focus ka sa connection nyo. Okay, nandun yung love sa pinapakita sa akin dito. Medyo komplikado lang talaga kayo. Okay, sige, tignan pa natin. Ano naman yung tingin mo kay person? Tingin mo kay person. Meron tayong Queen of Cups. Meron tayong Temperance and Nine of Pentacles. Tingin mo sa kanya, masyado naman kasi siya nagpapayaman. Masyado siya nagpapaka-workaholic. Nahirapan kang mag-adjust, nahirapan kang makisabay sa kanya. Siguro time lang din yung hinihingi mo sa kanya. Yun yung bagay na hindi niya mabigay sa'yo. Na hinahanap mo rin naman at kailangan mo. Time. Ayan. So, feeling ko medyo nape-pressure ka. Oo, nasabayan talaga tong taong to. Okay? Tingnan natin ano naman yung magiging hakbang mo dito, no? Siguro kulang lang talaga kayo sa pag-uusap. Feeling ko maayos niyo pa to. Kulang lang talaga kayo sa pag-uusap. Okay? Actually, parang parehas naman kayong nalulungkot. Mas malungkot lang sa side ni person. Kasi sa energy mo, wala naman ako nakakita parang nabo-broken hearted ka eh. Siguro kaya mong dalhin. Kaya mong dalhin yung problema.
Tignan natin. Ano ang magiging action mo? Hakbang? Oh. Overanalyzing. No? Sobra-sobra ka sa pagpaplano. Sobra-sobra ka din nag-iisip. Iniisip mo dito yung mga plano nyo na parang matutuloy pa ba? Iniisip-isip mo rin si person mo. Actually, yung iniisip mo naman, iba. Ito yung mga plano nyo. Yung pangarap mo, nakasama siya. Ganun yung pinapakita sa akin eh. And may potential sana eh. Yun lang din siguro guys yung nagiging disappointed mo. Disappointment. Action. O, diba? King of Swords. Ramdam mo naman na mahal ka nitong taong to. Pero siguro siya yung, ano ba, lumayo? Page of Pentacles or pwedeng nahihirapan kayo lalo na sa finances, no? And I think career yung nagiging conflict yung dalawa. Tignan natin ano yung magiging outcome sa side mo. Outcome. Meron tayong Queen of Pentacles. Matalino ka pala, B. Magaling ka daw sa sa pera. Accountancy siguro iba sa inyo or sa bangko, sa trabaho. Yung iba sa inyo, ayan, no. Mag-focus ka sa career mo, eh. And mas magiging matalino ka dito. Yung magiging outcome, feeling mo mas importante sa iyo yung pera mo. And parang siya, pababayaan mo siya kasi parang medyo magulo siya. Magulo yung mga desisyon niya. Nakikita mo siya na parang gulong-gulo yung isip niya. Ganun. Magulo yung isip niya pati buhay niya. Okay, hindi siya makapag-decide o hindi siya makapagplano para sa sarili niya. Then siguro ikaw, ayaw mo ng ganyang klase ng tao na sarili niya na lang, hindi niya pa guys kayang bitbitin. Okay, though workaholic si person, pero nakukulangan ka siguro sa taong to. Okay, tignan natin ano yung mga malalakas na zodiac sign. Meron tayong Cancer, Aries, Virgo, Leo. Cancer, Gemini, Virgo, Aries, Leo, and Taurus. And, ayan, Leo. Okay, so, meron din pala tayong Taurus. So, guys, ayan, kuha tayo ng card. No? Kuha tayo ng 3 card. Ito na lang pala. Saan na papunta yung relationship nyo? Saan na papunta tong relationship nyo? Saan siya nag-isa? Okay. 3 of Cups celebration. 10 of Swords. The Fool. New beginning to, guys. Actually, ang pinapakita sa akin, makakabuti rin talaga yung paglayo nyo sa isa't isa. Yung magkaroon talaga muna kayo ng space. Okay? Kasi para mahimasmasan eh. Alam mo yung pagka sobrang attached ka sa isang tao, talaga mas nagiging toxic siya. Ganun yung pinapakita sa aking energy dyan. Tingnan natin. Okay. Saan na papunta tong relationship? Ano na pang magaganap dito, Spirit Guide? You deserve love. You are lovable. Let your friends help you. Ayan. Maaaring makakatulong din sa iyong mga kaibigan mo. May engagement dito. Or pwede sa kaibigan niya. Baka magpo-propose sa'yo. Or ikaw to magpo-propose. Finances and career. So, yun yung nakikita ko talaga, guys. Maaaring napapabayaan talaga yung career kung bakit din. Ito. So, yan yung anak ko. Nag-I love you lang sa akin. Pasensya na, guys. Na-post ko. Ayan. So, talaga ng anak ko.
Alam niyo guys, ito ha, may, commercial lang. Lagi niyong sasabihan ng I love you yung mga anak niyo kasi mas nagiging sweet sila, promise. Pansin ko kasi sa mga anak ko, siguro, kulang yung 10 beses isang araw sila nag-I love you sa akin. Okay. Love advice. Worthiness. Okay. So, ayan, balik tayo sa topic. Forgiveness. Pagpapatawad. Okay, kasi pag nagpatawad ka, guys, hindi naman natin yan kailangan pilitin yung isang tao para magpatawad. Or kung ikaw. Ito mapipilit kung gusto mo namang magpatawad or hindi. Pero kung gusto mo ng peace of mind, kailangan mo magpatawad. Okay, para makuha mo yung kapayapaan na ninanais mo. Okay? Meron tayong the divine masculine. I know. Talagang tinitignan mo talaga dito is parang yung worth mo. Hinahanap mo talaga yung worth mo dito sa relationship na to. And the divine masculine, medyo ano talaga, no? Medyo controlling talaga si person. Okay. Tignan natin ano yung message niya sa inyo. Okay. Lang guys. Ano yung gusto niya sabihin sa inyo? Message sa'yo ng person mo. Ano yung gusto niya sabihin sa inyo? Our paths will always reunite. Oh, lagi lang daw kayo magkikita. Or lagi kayo nagtatagpo. I love you so much. Oh, kailangan niya lang talaga ng distance. Pero nare-realize niya rin talaga guys na mahal ka nitong taong to. Meron tayong I don't want to wait any longer. Please be mine. Nababaliw na kasi siya guys. Di ba broken hearted nga? So, nahirapan na siya mag-isip nung mag-isip. Ayan, mukhang magkakaroon ng reconciliation. Makipagbalikan din sa'yo. Okay? Praningin mo pa. Okay, so ayan guys. Ito lang naman ang iyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Lagi po kayo mag-iingat. Bye-bye! Wait. Bago pala ako guys mag-end, ayan, sa mga interesado po sa ating private reading, ulitin ko. Ayan, nasa description box below yung link ng aking Facebook. Message nyo na lang ako. Or pwede nyo naman ako guys i-direct message. Jade Tarot po yung pangalan ng Facebook ko. Okay? So yun guys, maraming salamat. God bless. Bye-bye.